Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabago nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, ika-9 ng Mayo taong 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagupit ay huling namataan sa layong 1,130 km east of northeastern Mindanao, na kung saan nasa labas pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit kapansin-pasinda na nga po na kung saan papasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po taglay na po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour at may pagbugso na umabot naman sa 105 km per hour. Samantalang kumikilos ito westward 15 km per hour, na kung saan inaasahan po natin na mamaya-maya lang po ay inaasahan natin mapapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan posible na nga itong pumasok ng ngayong tanghali or mamayang hapon. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lang po tayo sa panibago nating ulat panahon namin ilalabas. Na kung saan nga po kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin bagyo, ay tatawagin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo sa taong 2026. Samantala, ang low pressure area nating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan huling namataan sa Palawan area ay kasalukuyan na nga itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nagdadala pa rin ito ng maulap na paporin na sinasamahan pa rin ng mga biglaang buhos ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Palawan. At bukod pa nga po rito sa low pressure area na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, makikita rin nga po natin ang kasunod nitong bagyong Hagupit, na kung saan low pressure area pa nga rin po ang kanyang lakas, na kung saan inaasahan po natin na posible nga rin po itong lumapit pa, ngunit sa mga susunod na mga araw posible na nga lang itong humina sa inaasahan nating senaryo. At para mas maintindihan ng ating mga kababayan at tagapakinig, silipin po natin ang magiging track or magiging landas nitong mga namumuong masamang panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base nga po sa pinaka-satellite image sa outlook natin or yung pinaka-magiging lagay ng panahon sa mga susunod na mga araw, makikita nga po natin posible na itong mamaya, tanghali or hapon ay inaasahan natin na pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating minomonitor na may international name na Hagupit, na kung saan kapag ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin na po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, kung ito ay ganap pa rin na bagyo. Na kung saan inaasa natin na mas lalapit pa nga po ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Makikita nga rin po natin ang kanyang pagkilos. So unti-unti po siya habang lumalapit ng ating bansa or sa may silangang bahagi ng Visayas ay bahagya naman siyang humihina ang kanyang lakas or yung taglay na hangin, na kung saan inaasahan po natin na posible na nga lang itong bumaba sa kategory na Tropical Depression category. Samantala habang mas lumalapit pa nga ito sa ating landmass or kalupaan ay inaasahan natin na posible na nga lang itong maging low pressure area sa mga susunod na mga araw, na kung saan makita nga rin po natin ang kasunod nitong low pressure area na bahagya na nga rin pong humihina. So yun po yung pinaka-outlook po natin or sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na mga araw. Ngunit maging alerto pa rin po tayo dahil sa posible pa rin magbago ang ating track, magbago ang kanyang landas. Kaya maging alerto lang po tayo at manatiling maging updated po tayo sa mga ulat panahon namin ilalabas. Na kung saan nga po kahit hindi po ito ganap na bagyo or humina ito sa Tropical Depression category at low pressure area, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap na paporin, na kung minsan sinasamahan ng tamtaman hanggang sa mga malakas na mga pagulan, lalong-lalo na po yan dito sa lalapitan nitong masamang panahon, na especially dito sa may Eastern Visayas at Luzon. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin tayo ng mga aliwalas na panahon na sinasamahan ng mga localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi, or yung mga isolated na mga
biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto pa rin ng hanging easterlies. Na kung saan may inasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot pa rin sa 26 hanggang 38 degrees Celsius dito sa may Tugigaraw. Mataas pa rin po ang ating inasahan na mga temperatura. Kaya naman, mainam po na uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan upang maikaiwas po tayo sa epekto nitong matinding init. Samantala, dito naman sa may luwag, 26 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Baguio, 17 hanggang 26 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 36 degrees Celsius. Tagaytay, 22 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito sa Palawan, inasahan pa rin natin makakaranas pa rin ngayong umaga ng maaliwalas na panahon na sinasamahan ng bagyang maulap na papurit at mga localized thunderstorm. So yung tinatawag nating fair weather ang magiging lagay ng panahon dahil po sa extension pa rin ng mga cloud cluster na nanggagaling sa low pressure area na lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman inaasahan po natin makakaranas pa rin ng bagyang maulap na papurit na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Samantala, pagdaan ng mga oras or makalipas ng mga oras at araw, inasa natin makakaranas na rin ng magandang panahon dito sa area ng Palawan dahil nga rin po sa paglayo na nitong mga localized thunderstorm. Kaya naman inasahan po natin yan na posible rin makaranas na ng mga mailiwalas na panahon sa mga susunod na mga araw. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Calayan Islands, 26 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, dahil pa nga rin sa epekto nitong easterlies at ng bagyong ating minomonitor na nagdadala pa rin ng mga ulap na papurin na nagbibigay ng biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil posible pa rin ang mga localized flooding or mga pagbaha sa mga mababang lugar na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at o kaya naman tumatawid ng ilog na hindi natin na may iwasan. Kaya naman maging alerto lang po tayo dahil sa biglaang buhos ng mga malakas na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Cebu, 28 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin na maging alerto lang po tayo sa biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala ngayong umaga, makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon na sinasamahan lang po yan ng bagyang maulap na papurin at mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Pagsapit po yan ng hapon at gabi. Nalubos pa rin natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil mayroon pa rin po tayong inaasahan na papasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. Kaya naman mainam na maging alerto at updated lang po tayo. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Davao, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa may Zamboanga Peninsula, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng ating karagatan sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit magiging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang taas na mga pag-alon dahil pa rin po yan sa epekto ng localized thunderstorm o yung mga pagkulog at pagkidlat na siya nagpapataas naman ng alon ng ating karagatan. Lalong-lalo na po yan dito sa may silang bahagi ng ating bansa o sa may silang bahagi ng ating seaboard. Na kung saan nga po mayroon lang po tayong inaasahan na taas na mga pag-alon na umaabot sa 0.6 to 2.5 metro ang taas na mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mga isda, puro yung mga pumapalaot. At para sa mga karagdagang impormasyon, subaybayan ang aming ulat panahon ng mga lalabas upang maging updated po kayo
sa aming ulat panahon, paki-like and subscribe na rin para ma-notify po kayo at maabisuhan po namin kayo sa mga susunod na magiging lagay ng panahon ukol dito sa bagyo at low pressure area ating minomonitor sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong suporta and God bless us all.